Lumabas sa budget hearing ng Department of Health sa Senado na may ghost projects din na mga health center. Yan at iba pang usapin, tatalakayin natin kasama si Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umagang mga kapuso na nakikinig at nanonood. Asik Domingo, nabanggit ni Health Secretary Ted Arbosa na may ghost health centers din. Mga proyektong nabayaran na ng gobyerno pero hindi tinapos ng kontraktor. Saan po mga lugar ito? Ito po, Igan, yung mga tinutukoy ng mga super health centers. Iba-ibang lugar po siya, no? Humigit kumulang, siguro mga around 400 out of mga 600 health centers. At yung termino pong ginamit, bagamat sinabing ghost, kompleto ho itong mga infrastrukturang ito. Ang kulang dito ay yung tao. Kaya nga si Senator Win Gatchalian yung gumamit tong termino, sabi niya haunted. Pero ang punto namin dito, hindi kasi natupad ng LGU yung kanyang obligasyon na mag-hire ng tao. Isang contractor lang ba ito o iba-iba po? Iba-iba po yan. Malaki po yung distribution nationwide. Pero kung ang binabanggit nyo po is yung hindi kompleto, may nakita rin po kami. Yun naman po yung tinukoy nga ni Secretary Arbosa sa Zamboanga Region, yung na kinonfirm din po ng ating Commission on Audit, no, yung Mindanao Central Sanitarium, meron silang project doon. Tsaka yung isa po doon, yung Sindangan Satellite sa Zamboanga del Norte. Iba pa po yun. So anong gagawin ng DOH kung tao lang ang kulang dito at nando naman yung establishmento? Yan ang hirap, Igan, sa ating sistemang pangkalusugan. Devolved po kasi ang ating sistema ayon sa local government code. Hindi namin pwedeng utusan yung local government unit kahit ba sila ay nangako sa pamamagitan ng memorandum of agreement na naway tatauhan nila pero hindi nila tinupad yung kanilang obligasyon. So ito po ay aming sinasangguni sa Department of Interior and Local Government kung ano bang pwedeng gawin. Pero ang ginagawa na rin ng DOH habang di tayo makaantay kasi may taong nangangailangan, yung ating mga bagong urgent care ng ambulatory service centers o yung BOCA centers, DOH po ang nagtatao niyan. DOH yung nagbibigay ng serbisyo ayon sa utos ng Pangulo. May mga ginagawa pa ba ngayon ng mga health centers, ASEC? Ang utos po ng ating kalihim ng kalusugan dahil nga nagkakaroon tayo ng mga nakakahanapan o gulatan sa infrastruktura, dapat muna yung mga new construction hold muna pero ang pondo nating gagamitin ay para sa completion at talagang nakatutok talaga. No delivery, no payment. Actually, Igan, ever since progress billing ang DOH. Opo. So talagang itong nangyari sa Zamboanga, iimbestigahan talaga namin at kung merong malilintikan ay may malilintikan talaga. Okay, kaugnay ng lindol naman dito sa Cebu. Ano po ang naitulong na po ng DOH sa mga ospital, lalo na yung maraming pasyente nasa labas ng mga ospital. So, anong update natin, ASEC? Opo, kasama po ni Secretary Arbosa ang Pangulong Marcos kahapon at iba pang mga kalihim at nakita nga natin yung sitwasyon. Yun pong ating mga medical teams na on the ground since day 1 or day 0 nung nakakalindol pa lang po galing sa Vicente Soto, tuloy-tuloy po yan. Meron na ho tayong mga nilipat na rin mula sa Bogo, tinutulungan tayo ng ating provincial government, linilipat nila sa Vicente Soto sa Cebu City. Kung di ako nagkakamali, mga almost 60 plus or 70 plus yung pasyenteng tinanggap natin. At the same time, naka-standby po yung ating tatlong Philippine Emergency Medical Assistance Teams. And Igan, I think it was last night or nung isang gabi, si WHO Director General Tedros, nag-tweet siya, makikita niyo po yan sa Twitter niya, na naka-ready ang WHO through their country office. Pag nag-activate po yan, magdadagdag pa tayo ng logistics mula sa kanila. Okay, nakarating na rin ba sa inyo ang ulat na may abnormal na pagtaas ng influenza pati sa mga senior citizen? Sa ating pong pag-monitor, hindi pa naman po tumataas ang ating mga influenza-like illness. Marami na po tayong na-obserba sa panahon ngayon na pabago-bago ang ating temperatura, may papasok na naman tayong bagyo or pumapasok na si Paulo. Talaga pong yung irritation sa ating lalamunan tumataas. So dapat po tingnan natin, maaaring hindi ito influenza. Ngunit kung influenza ito, mabuting kumonsulta na rin sa pinakamalapit na health center. Okay, maraming salamat po. Si ASEC Albert Domingo ng Department of Health. Ingat po kayo. Salamat, Igas, mga kapuso. Good morning. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.